Yang si Raymond Palad ay sinungaling na abogado. Kitang-kita ng buong sambayanang Pilipino kung gaano kakihingkoy yung testimonya ni Madriaga. Best actor daw yun eh. Umiyak pa eh. At hindi lamang yun, kitang-kita rin ng taong bayan, ng sambayanang Pilipino, kung paano nyo pinipigil yung mga nagsasalita laban kay Madriaga. Bistong-bistado kayo. Alam nyo, yung mga itsura nyong yan, pagkatapos ganyang pagagawin nyo, kamumuhian talaga kayo. Yun lang. Diba? Yung napakapangit na ginagawa ninyo. Diba? Hindi naman bobo ang Pinoy. Oo nga Actually. Alam mo, nagtataka rin ako, isa pa, bago tayo pumunta niyan sa testimonya ni Madriaga. Opo. Di ba sabi nila, pag nagkakaroon daw ng kapangyarihan, ang isang tao, di ba may kasabihan, lumalaki ang ulo. Di ba? Yes. Di ba? Yes. Bakit si Ridon, ang mukha yung lumaki? Nagkaroon ng kapangyarihan. Ayun ba yun? Hindi ko lang maintindihan. Hindi lang lumaki ang ulo, lumaki pang mukha. Anyway. Tony talaga. Hindi, nagtataka lang ako. Etong number 1 na katakataka dyan. Okay. Sabi ni Madriaga, talagang ang plano daw ni Pangulong Duterte ay itakbo si Sara na Vice President ni Marcos. Pagkatapos sisiraan si Marcos, tatanggalin by whatever means upang maging Pangulo si Sara Duterte. What is wrong with that story? What is wrong with that story? Eto, I will tell you what is wrong with that story. Sa halos lahat ng surveys po noong 2022, lamang si Sara Duterte. Okay? Yes. Lamang, di ba? Kay Pangulong Marcos. Opo. Okay. So, ibig sabihin, kung si Sara Duterte mismo ang tumakbo na presidente, malaki ang posibilidad na siya ang manalo kahit si Marcos pa ang kalaban niya. Si Marcos, remember, natalo kay Leni Robredo. Although may mga aligasyon kami ng pandaraya, hindi po naabutan hindi, ang bagal ng COMELEC di ba? Si Vic Rodriguez nga yung abogado dyan ni Pangulong Marcos, hindi naman nanalo yung protesta, di ba? Yeah. Inabutan na ng eleksyon. Okay. Okay, number 1. Number 2, bukod sa lamang si Sara Duterte, hindi naman malaki ang lamang, pero lamang. Nakapuntos. At saka yun ay, yung survey na yun, may mga iba pang mga kandidato noon. Opo. Na pagka yun ay umatras, syempre kakalat yung boto noon. Number 2, at ito ang pinaka malaking factor. Alam naman nating lahat ito. Opo. Kung tumakbo si Sara Duterte noong 2022, sinong pangulo habang siya ay tumatakbo? Sino? Tatay niya! Di ba? Yeah. Bira ka naman. Biglang lumayo utak ko, sorry. Di ba? Si Tatay Digong. Tatay niya ang pangulo Nakaupo. hanggang June 30. Oo nga. Hanggang June 30. Mayo yung eleksyon. Ang campaign period, 90 days before May. Ibig sabihin, wala namang ginawang masama si Sara. Hindi lamang yun. May tawag diyang equity of the incumbent or advantages of incumbency. Actually, yes, diba? yes, oo. Pagtakbo mo, ang tatay mo ang pangulo. Nandyan, oo. Hindi ka madadaya kasi siya ang commander-in-chief ng armed forces, di ba? Tama. Nasa kanyang executive. Malinis ang magiging eleksyon. Maganda ang magiging eleksyon. Correct. Hindi ka pwedeng isabotahe, etc. Kasi ang may super majority noon pabor kay Tatay Digong. Yung mga ulalong tumutulig sa
ngayon kay Tatay Digong. Yung siksik niya noon kay Oo. Tatay Digong. Lahat yan, yung mga pagmumukhang yan. Mga balimbing pala sila. Yes. Oo. Balimbing Lahat kayo? yan ay Duterte noon. Oo. Sinong tatalo sa'yo? Lamang ka na sa survey, tatay mo pa Pangulo, siguradong panalo si Sara. Bakit ka pa magba-vice president? Tatanggalin mo pa yung presidente. Oo. Yun. Eh, pwede ka namang dumiretso. Kalokohan eh. Lahat ng suporta dadagsa sa'yo without you asking for it. O, at saka, magpa-presidente ka, tatay mo presidente, napakataas ng approval rating. Ha? 78% approval rating ng tatay mo, magpe-presidente ka. Ang sasabihin mo lang, ipagpapatuloy ko yung gagawin ng tatay ko. Paano kang matatalo, di ba? Bakit na iba? Hindi nga na iba, katarantaduhan nga yung sinasabi ni Ah. Madriaga. Oo. Kaya doon mo malalaman na kalokohan yan. Eto pa, yung sinasabi ni Madriaga, magandang explanation dito si Yuse Cardema. Tinexplain niya yan sa isang press con Presscon, ng mga media doon sa PDP headquarters. Opo. Siya daw ang nag-form nung protection group kay VP Sara. Alam nyo, ako, nanggaling ako sa Office of the Vice President nung panahon ni Doy Laurel. Opo. Anong panahon yun? At 1986 siya naging Vice President. 1987, 1988 na kay Doy Laurel ako. Tao niya ako. Meron na po talagang grupo, automatic yan, na parang PSG. Iba-iba lang ang pangalan. Ha? Dati, ang pangalan ng panahon ni Tito Doy, Vice Presidential Protection and Security Group. Yan. Parang PSG yan. Opo. Ang mga tao po dyan, number one, of course, miyembro ng military o ng pulis. Okay. Pangalawa, hindi lang miyembro ng military at ng pulis. Aha. Yung mga pinakamagagaling, yung elite, the creme de la creme, pinakamagaling bumarel, pinakamagaling na sa hand-to-hand combat, pinakamatalino. Yeah. Pinaka-macho, pinaka-kondisyon yung katawan. Disiplinado. Oo, kasi Ayan. Vice President yung Totoo. pinoprotektahan mo. Di ba napatunayan ni hindi nga miyembro ng military itong si Madriaga? Anong karapatan mong ikaw ang magpo-form noon? Noong panahon ni Doy Laurel, ha? Minsan, sumasabit-sabit ako kay Tito Doy. Nakita ko nagpa-practice yung mga security niya. Opo. Karamihan daw mga Batanggenyo eh. Ang consultant pa roon, si General Tapia, retired General Tapia from Tanawan also. Yun ang mga consultant ng security group, retired general. Ito si Madriaga, ano to? May background yun. Oh, di ba? Background Madriaga, check. wala. Ang ano niya, hindi ko lang maalala yung mga pangalan. Si Colonel, yung isang Colonel, ang head nung group na yon. Kasi ang PSG General, Opo. ang rango ng head ng PSG. Yung sa Vice President, Colonel. Siyempre, mas bababa naman ang Vice President. Nakikita ko, nagpa-practice yung mga yon, bumarel sa shooting range. Ang gagaling! Puro bullseye! Hand-to-hand combat, ang gagaling! Eh, anong training ba nitong si Madriaga para mag-qualify ka? Ikaw ang maggagawa, mag-i-in-charge ng security? Best actor po siya ngayon. Yun ang sabi ng mga netizen. Nakakatawa. Oh, number 3. Sino ba si Madriaga para pagkatiwalaan mo ng pera? Eh, ako nga, driver lang kung todo background check. Oh, di ba? Opo. Kengkoy eh. Bago may sinasabing binigyan pa daw niya ng painting si VP Sara. Eh, yung pala, hindi pala yun binigay ni Madriaga. Yung pala ay painting ng mga Gaisano. Grabe naman tong si Hindi naman siya Madriaga. pintor. Walang resibo. Bago may mga trolls tong administrasyon, mga ulalo, sinasabi na mas kapani-paniwala pa daw si Madriaga kaysa ron sa mga 18 Marines. Eh, yung 18 Marines, may video, may litrato, ha? Lahat. Meron, ha? May litrato ng maleta, may litrato ng pera, may litrato ng chopper, may litrato ng bahay ni Kimbo.
Ha? Oh. May litrato ng mga sasakyan, hindi ka paniwala. Eto, wala ni ano. Anong pinakita? Yung birthday greetings ni VP Sara. Noong Rage Coalition doon sa Club Filipino, may 20 yatang humingi sa akin ng birthday greetings. Grabe. Ganun po talaga pag public figure. Ngayon, Oo, tama. tignan natin ha. Ito ang mga dapat natin tingnan. Unang-una, yung abogado, hindi ko sinasabing porket kengko yung abogado, kengko na yung kliyente or vice versa. Okay. Pare-pareho naman kaming abogado, hanap buhay po. Pero, tignan natin yung mga links. Okay. Yang si Raymond Palad ay sinungaling na abogado. Di ba sabi niya, ilang beses daw dumalaw si VP Sara sa jail kay Madriaga. Pinabulaanan mismo ni John Vic Remulla. Buti, dissenting tao tong si John Vic Remulla. Oo nga. Sinabi niya, hindi naman si Madriaga ang dinalaw. Ayun. Si Arnie Teves. Number 2, sabi ni Palad, ilang beses daw dumalaw kay Madriaga. Isang beses lang po pumunta sa Annex 2. Si VP, kasama ako. Si Arnold Teves ang dinalaw. Number 3. Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Teves, si Madriaga. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Hindi nga sinasabi ni Madriaga yun eh. O, sinabi ba ni Madriaga? Wala. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, baka hindi alam ng iba to. Pareho po si Congressman Teves at si Madriaga na Batang City Jail. Ano naman pala eh. Oo, hindi bawal sa kanila. At saka yung sinasabi nilang bodega na pinagawa ni Teves, wala pong pinapagawang bodega si Teves dun sa Annex 2. Ano nang pinagsasabi nyo? Oo. Yun, kasinungalingan. Yang si Raymond Palad, okay, para sabihin ko sa inyo, para lang alam nyo, para informed lang kayo, wala akong ini-imply na kahit ano. Opo. Number 1, yan po ay nasuspinde sa practice of law for 1 year doon sa kaso ni Hayden Ko Yes. at ni Katrina Halili. Kung naalala niyo yung sex scandal na yon. Opo. Abogado siya, Nino. Ni Katrina Halili yata. Okay. Oo. Nasuspindi yan 1 year. Opo. Number 2, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa na noong panahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila de Lima. Ito, factual to ha. Wala akong sinasabi. Kayo mag-conclude. Factual ito. Meron po tayong resibo dyan. Actually, hindi lang ako may resibo. I-google nyo lang sa internet. Okay. Kung sino yan si Raymond Palad. Okay, bakit ko nasabi yung kay Kerwin Espinosa at kay Attorney Raymond Palad? Dahil inamin ni De Lima na noong December 8, 2025, binisita niya si Madriaga kasama si Palad. Tinanong daw niya. Sinabi pa niya, devil's advocate ako. Hindi ko naman pinalitan yung affidavit. Nag-search lang siya, nag-field lang siya ng searching and probing questions and answers. Alam niyo yan, si De Lima mahilig sa probing yan eh. Opo. Oo. Kung ano-anong pinoprobe niyan eh, Oo. O bakit di ba yung mga probe niya, yung mga investigasyon niya? Di ba? So, diba? ibig sabihin, attorney, maraming mali. Hindi, ang ibig sabihin, tindan niyo yung koneksyon. Kerwin Espinosa. Kliyente ko yung driver ni Kerwin Espinosa, sinabi niya, nagkita sa Singapore. Si Laila de Lima, si Kerwin Espinosa, nung abogado ni Kerwin Espinosa, si Raymond Palad. Just see the connection. Okay. Oo. Opo. Ito pa, nakakatawa. Sabi ni De Lima, tinignan daw niya yung kredibilidad ni Madriaga. Okay. Sabi ni Luis Tro, kaya daw si Madriaga ay naroon sa hearing ay para tingnan yung kredibilidad ni Madriaga. Sinabi niya yun in an interview. Pero nung nandoon na po sila kahapon, nung tinitingnan ni Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte, yung kredibilidad ni Madriaga, sabi nila, hindi mo pwedeng questionin yan. Kita mo, paiba-iba ang sinasabi. Aside from the incredibility. And then, sinabi na nga ni Representative Rufus Rodriguez, polluted yan. Bakit? Miyembro yan ng Kidnap for Ransom Gang.
Oo. Oh. Eh ako nga sinasabi ko, yung driver ko, katakot-takot na vetting yan. Opo. NBI clearance, police clearance, RTC clearance, background investigation pa. Meron pa akong investigative agency na pinapa-background ko yan. Magmamaneho lang yun. Hindi ko naman pinagtitiwalaan ng milyon-milyon. Oh, eto, ni hindi mo imbestigahan. Grabe, Shady no? character. Oh, pambihira naman. Pinaglululukon nyo kami. Oh, sa kabila niyan, oh, sige ha, okay. Di ba? Yan ang mabigat dyan sa pangyayaring yan. Parang si Trillanes lang yan eh. Magsasalita, wala namang pruweba, di ba? Sabi noong, di ba hindi sumipot yan? Opo. Sabi, dito daw sa BPI, merong mga bank account si Duterte. Sabi ni Attorney Salpanelo, sige. Ha? Sige. Tingnan natin. Hintayin kita rito. Pabuksan natin. Meron akong permiso. Oh, hindi naman dumating. Ayun. At dahil dyan, bago tayo mag-break, ay kantahin muli natin yung kanta. Ano po? Yung tinuro sa akin ng isang kaibigan ko. Taran, taran, tan, tan. Tan, tan. Trililing has only one yag ball. Trililing. Makoy Aha. has two but very small. Trililing. Tambi has something similar, but poor old Pinky had no balls at all. One more time! Grabe, Trililing. Trililing. Has only one yag ball. Makoy Trililing. has two but very small. Tambi Trililing. has something similar, but poor old Pinky had no balls at all. Oh! Oh, wala akong sinasabi ha. Background Ito lang naman. ako ha. Oo, kasi ito naman tong ako. Ito at sa kabila nito ha. Kapanipaniwala daw si Madriaga yung 18 Marines hindi. Doon nga ako nasaktan eh. Ano ba naman? Mali naman yun. Hindi ako natawa eh. Hindi ako nasaktan eh. Parang sinira mo yung image ng mga army dito sa Pilipinas. Oo, lahat yun may litrato. Ano yun? Kaso mo, Mm. lahat ginawa nila even before para silain. Nagpakasangkapan pa nga tong NBI eh, di ba? Oo. Bakit? Eh di siyempre yung asawa nung NBI director, kasama sa ruling coalition, nakikinabang yun eh. Di ba? Di ba yun ang unang-unang? Oo. Ay, nako. Kitang-kita naman ang koneksyon nyo, pinagluluko nyo. Baka hindi alam ng iba, yung asawa po ng ating NBI director ay isang congresswoman na parte ng ruling coalition. Mali. Yan po ang mga Good connect-connect to know. dyan. Si Raymond Palad ay dating Abogado. abogado ni Kerwin Espinosa na naugnay kay Laila de Lima na dinalaw si Madriaga para tingnan yung affidavit doon sa jail. Alam nyo si meron atang parang si Laila de Lima, di ba? Ano Parang po? gusto niya nasa jail. Maghalubilo doon sa mga Friendly lang. Okay. Ang ganito yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, yes, show. Topas.